Si Prinsesa Katerina ay isa sa mga pinakamapamaran na babae ng Rusya, ngunit hindi sa inaasahan mong dahilan. Bigla siyang ipinakasal sa lalaking di niya mahal, kaya naghanap agad siya ng dahilan para maglakbay sa Europa at sulitin ang buhay. Kaya paano nga ba niya nagawa yon? At ano ang nagpatangi sa kanya? Ito ang kanyang kwento. Si Prinsesa Katerina Bagration, na mas kilala sa kasaysayan, ay ipinanganak noong Disyembre 7, 1783 sa Napoles, Katimugang Italia bilang Katerina o Yekaterina Skavronski. Ang sinasabing ama niya ay si Conde Pavel Martinovich Skavronski ay Chamberlain ng Korte ng Russia at diplomat ng Imperyong Ruso sa kaharian ng Napoles at Sicilia nang ipanganak si Katerina. Ang ina niya ay si Katerina o Yekaterina von Engelhardt. Siya ay pamangkin ni Prinsipe Grigory Potemkin na dating pinakamakapangyarihang tao sa Imperyong Ruso pagkatapos ni Emperatrice Katerina ang Dakila. Si Potemkin at ang kanyang pamangkin, ang ina ni Katerina, ay nagkaroon ng relasyon sa loob ng isang panahon at may mga haka-haka na si Batang Katerina ay maaaring anak sa labas ni Potemkin. Ano man ang tunay niyang pinagmulan, alam natin na lumaki siya na may mataas na koneksyon sa aristokrasya ng Rusya at umunlad dahil dito. Si Batang Katerina ay sa huli ay bumalik sa Rusya hindi nagtagal matapos siyang ipanganap at pinalaki sa korte sa St. Petersburg ni Katerina, ang dakila na namuno sa bansa hanggang 1776 matapos gawing isang Rusya sa mga makapangyarihang bansa sa Europa. Pagkatapos si Tsar Paul ang una hanggang 1801. Ito ay panahon ng kaguluhan sa buong Europa dahil ang Rebolusyong Pranses noong 1789 ay nagdulot ng digmaan sa pagitan ng maraming makapangyarihang bansa sa kontinente laban sa mga Pranses. Sa kabila ng pagsubok durugin ang Rebolusyong Pranses, natalo ng mga Pranses ang Austria, Britanya at Prussia sa buong dekada 90 ng ika-18 siglo. Sa ngayon, pinapanood lang ng Rusya ang mga labanan sa kanluran at gitnang Europa, ngunit kalaunan ay kailangan din nitong kumilos at kapag nangyari yon, maapektuhan ng buhay ng maraming mahadlikang Ruso tulad ni Prinsesa Katerina. Noong 1816 na taong gulang si Katerina nang ikasal siya kay Prinsipe Pyotr Bagration ng maharlikang Bagrationi ng Georgia na nasa 30 taong gulang. Ang asawa ni Katerina ay natatangi, kaya marami ang nagtataka sa kanilang pagsasama. Halimbawa, hindi siya hayagang gwapo o kaakit-akit na lalaki. Siya ay may karaniwang taas, payat, kayumangging buhok at baluktot na ilong na madalas biruin sa St. Petersburg, kabisera ng Russia noon. Ngunit si Bagration ay isa sa mga dakilang pinunong militar noon. Isa siya sa ilang tao na nagawang talunin ng isa sa mga hukbo ni Napoleon sa labanan at napigilan ang paglusob ng mga Pranses sa Russia noong 1807 sa pagtatapos ng digmaan ng ika-4 na koalisyon. Dahil dito, nagkaroon siya ng malaking reputasyon noong tinitingala si Bonaparte ng mga Europeo na parang Diyos at hindi matatalo sa labanan. Maraming Ruso ang tumawag kay Bagration bilang Diyos ng hukbo dahil dito. Ang tagumpay niya laban sa mga Pranses ay dumating pa matapos niyang mapangasawa si Catherine, pero namuno na siya ng malalaking misyon militar sa Poland noong dekada 90 ng 1700. Kaya si Catherine ay napasama sa isang malaking dinastiyang pampulitika sa korte ng Russia. Gayunpaman, tutol si Catherine sa kasal na iyon at pinaniniwalang umiibig siya sa isa pang maharlika at general, si Conde Peter von der Paumen. Gayunpaman, inayos ng mga pinuno ng Russia ang kasal at halos walang nagawa si Catherine para tumanggi. Sinabi ng Pranses na general na si Louis Alexandre Andro de Langeron ang mga sumusunod tungkol sa kasal na iyon. Pinakasalan ni Bagration ang batang pamangkin ni Prinsipe Potemkin. Hindi bagay sa kanya ang mayaman at bantog na kaparehang ito. Si Bagration ay isang simpleng sundalo sa kilos at asal at sobra siyang pangit. Ang kanyang asawa ay maputing-maputi samantalang siya ay maitim at kasing ganda ito ng isang anghel, maningning at isa sa pinakamasiglang dilag ng St. Petersburg. Hindi siya tatagal na masaya sa ganitong asawa. Napatunayan agad na tama ito dahil laging bigo ang kanilang kasal at sina Katerina at Pedro ay hindi nagkaroon ng mga anak at ginugol ang karamihan ng kanilang mga taon bilang mag-asawa na magkahiwalay sa isa't isa. Bagamat sinikap ni Katerina na ayusin ang kasal nila ni Bagration, matapos silang ikasal noong taglagas ng 1800, lalo lang silang nagkahiwalay sa mga sumunod na taon.
Noong 1805, nagpasya siyang hindi opisyal na makipaghiwalay sa asawa at umalis ng Rusya para maglakbay sa Europa. Sa panahon ng pagpapalawak ng kapangyarihan ni Napoleon sa Europa, lumalawak din ang pamumuno ng Pransya mula Lisbon hanggang Poland. Ginugol niya ang maraming taon sa paglalakbay sa Europa kasama ang grupo ng mga tauhan sa korte at mga lingkod na bumisita sa mahahalagang kabisera ng kontinente. Ang mga taon ni Catherine bilang naglalagalang prinsesa, gaya ng magalang na bansag sa kanya, ay naging posible dahil sa mga pampulitikang kalagayan noong mga panahong iyon. Kahit nakipagdigma si Napoleon sa Russia hanggang 1807, nagdulot ng kapayapaan ang kasunduan sa Tilsit sa Pransya at Russia. Nagkasundo ang dalawang bansa na hatiin ang mainland Europe matapos sakupin ng mga Pranses ang Austria, Prussia at iba pang estado. Dahil sa kasunduang ito, naging posible para sa mga aristokratang tulad ni Prinsesa Catherine mula 1807 hanggang 1812 na maglakbay sa pagitan ng mga lungsod tulad ng Moscow, Warsaw, Vienna, Berlin at Paris nang halos walang hadlang. Dahil dito, ang buhay paglalakbay ni Catherine ay nakaayon sa sitwasyong pampulitika at matapos lusubin ng mga Pranses ang Imperyong Ruso noong 1812 mas naging limitado pansamantala ang kanyang mga galaw. Habang naglalakbay siya sa Europa at bumibisita sa mga pinakatanyag na maharlikang korte, nakilala si Catherine bilang may natatanging personalidad dahil tinanggihan niya ang maraming panlipunang pamantayan noon. Ilang taon ring sumulat ang asawa ni Catherine at sinubukang impluwensyahan ang mga tao sa mga korte para kumbinsihin siyang bumalik sa Rusya at tigilan ang pagpapaya sa kanya dahil sa hayagan niyang pagsasarili. Hindi pumayag si Catherine at palaging tinatanggihan ang mga pakiusap ng kanyang asawa gamit ang dahilan na siya ay may sakit at kailangan ng medical na gamutan na tanging sa ibang bansa lamang makukuha. Habang naglalakbay siya sa iba't ibang lungsod, nakilala rin siya sa ibang bagay. Si Catherine halimbawa ay nakilala sa Vienna, Paris at iba pang mga lungsod bilang La Belle Ange, Noe, na ang ibig sabihin ay ang magandang hubad na anghel. Ipinapakita nito ang kanyang hilig sa pagsusuot ng hayag na damit at pagiging mapangakip. Dahil dito, nagkaroon siya ng ilang relasyon habang naglalakbay sa kontinente. Pinakamalaking eskandalo ay dumani relasyon niya kay Johann Wolfgang von Goethe, mayakda ng Faust at pinakatanyag na Aleman na manunulat noon. Gayunman, walang dudang ang pinakamahalaga ay ang relasyon niya kay Prinsipe Clemens. Si von Metternich ay unang sumikat bilang embahador ng Austria sa Paris noong kalagitnaan ng mga taong 1800 at naging pangunahing estadista ng bansa sa unang bahagi ng ika-19 na siglo. Kay Metternich, nagkaroon si Catherine ng nag-iisang anak na babae na si Marie Clementine, ipinanganak noong taglagas ng 1810. Sa loob ng ilang panahon, nanirahan si Catherine sa Vienna kung saan ginawa niyang isang tahasang makarusya at kontra kay Napoleon na salon ang kanyang tahanan. Laging pinupuno ng prinsesa ang kanyang tahanan ng mayayaman at sikat na tao para makakuha ng napakaraming lihim na pampulitika. Ginamit ni Catherine ang kaalaman bilang sandata at itinuring siya ni Napoleon na seryosong kalabang pampulitika. Habang dumarami ang utang ni Catherine, lalong nainis ang asawa niya at nagreklamo pa sa ina ng kanyang asawa tungkol sa pagiging maluho ni Catherine. Gayunpaman, mapagbigay siya at patuloy na binabayaran ang utang ni Catherine. Maagang namatay ang asawa ni Catherine noong 1812. Noong taon na yon, sinalakay ni Napoleon ang Imperyong Ruso sa naging pinakamalaking kampanyang militar sa makabagong kasaysayan ng Europa hanggang sa panahong yon. Bilang pangunahing general, mahalaga ang papel ni Bagration sa pagtatanggol ng Rusya. Isang kampanya kung saan iniwan ng mga Ruso ang Moscow at sinunog ang lungsod para hindi ito magamit ng mga Pranses bilang base habang dumarating ang taglamig sa Rusya. Ngunit hindi na inabutan ni Bagration ang mga pangyayaring ito. Mas pinili niya ang estratehiya na harapin ang mga Pranses at ang kanilang mga kaalyado sa isang matinding labanan bago pa man sila makarating sa Moscow. Dahil sa kanyang pagsisikap, nagtagpo ang mga Ruso at Pranses sa labanan sa Borodino noong Setyembre 7, 1812 malapit sa Moscow. Sa isang labanan kung saan nagwagi ang mga Pranses at nagpatuloy papuntang Moscow, si Bagration ay malubhang nasugatan. Dahil walang gamutan, nagka-gangrene ang sugat sa binti niya at namatay siya makalipas ang 2 kalahating linggo sa Sema sa edad na 47. Naging bala si Catherine at malayang mag-asawa muli.
pero lumipas pa ang maraming taon bago niya ginawa ito. Pagkamatay niya, hinalugog ang gamit niya at natagpuan sa mga papel ang serye ng mga liham na makasisira sa reputasyon. Ipinapakita ng mga ito na ang Grand Duquesa, si Catherine Pavlovna ng Rusya, kapatid ni Emperador Alexander I ng Rusya, ay labis na umiibig sa kanya. Ayon sa ilang mga sanggunian, sila raw ay naging magkasintahan at dahil dito, noong taong 1800, pinilit ni Emperador Paul I si Bagration na pakasalan si Prinsesa Catherine para maiwasan ang mga susunod pang ugnayan ni Bagration sa anak niyang babae. Ayon sa iba, hindi niya pinansin ang mga pang-aakit ni Catherine Pavlovna dahil mahal niya ng labis ang asawang si Catherine. Si Catherine ay isa sa mga pinakakilalang babaeng personalidad sa isa sa pinakamahahalagang pagtitipong, diplomatiko at aristokratiko noong ika-19 na siglo. Naganap ito noong 1815 sa Vienna. Ang Kongreso ng Vienna ay nagpulong sa huling bahagi ng mga digmaang Napoleoniko nang bumagsak ang kapangyarihan ni Bonaparte sa Pransya at Europa. Layunin ng kumperensa na iguhit muli ang mapa ng Europa matapos ang 25 taong pamamayani ng Pransya sa kanluran at gitnang Europa. Naging pagkakataon din ng Kongreso para muling magkita at magkilala ang mga kilalang miyembro ng maharlikang pamilya, pamahalaan at aristokrata ng kontinente. Pagkatapos ng matagal na hindi pagkakaunawaan, naging sentro ng sosyal na kaganapan si Katerina habang si Metternich ay naging pinakamahalagang diplomat sa negosasyon. Bilang kulay sa pamahalang Austriano at imperial na Rusya, malaki ang papel ni Katerina sa tagumpay ng negosasyon ni Metternich sa Rusya. Notorious ang mga ginawa ni Katerina sa Vienna. Halimbawa, ilanasangkot siya sa mga romantikong relasyon sa ilang tao habang nasa kabisera ng Austria, lalo na kay Tsar Alexander I. Hindi ito nakakagulat. Hindi lang mga aristokrasiya at pamahalaan ang nag-aayos ng politika sa Europa noong taong 1815. Sa Vienna, ginugunita rin nila ang pagtatapos ng paghahari ni Napoleon sa Europa. Matapos ang 15 taon ng kanyang pamumuno at dagdag pang 10 taon ng revolusyonaryong digmaan laban sa Pransya. Kaya naman, maraming tao ang dumating sa Vienna kasama ang kanilang mga kerida at mga hanay ng mga tagasunod na may mga kasiyahan at piging halos araw-araw. Halimbawa, si Duke ng Wellington, ang dakilang nagwagi laban kay Napoleon sa digmaang peninsular sa Espanya at Portugal, at sa Waterloo ay dumating sa Vienna kasama ang isang notorious na Pranses-Italianong kurtisan at hindi siya nag-iisa sa ganito. Dahil dito, ang mga ginawa ni Catherine noong 1800 at 15 ay angkop sa sitwasyon noon. Matapos ang digmaang Napoleoniko at Kongreso ng Vienna, si Catherine ay tumira sa isang mansyon sa Rue de Faubourg Saint-Honoré, Paris. Dito, namuhay siya ng sopistikadong buhay sa lungsod na magiging sentro ng kultura sa susunod na siglo habang binabantayan ng pamahalang Ruso ang kanyang mga gawain dahil sa pag-aalala sa posibleng pakikisalamuhan niya sa mga awtoridad sa Paris. Kalaunan, nag-asawa ulit si Catherine. Ito ay noong ika-18 ng Enero, 1830 sa isang British na diplomat at pampulitikang personalidad na si Sir John Hobart Caradoc, isang lalaking ipinanganak noong 1779 at higit 15 taon na mas bata kay Catherine. Tulad ng una niyang kasal, masyadong palaban si Catherine para tanggapin ang pamamahala ng kanyang asawa at kalaunan ay nagkahiwalay sila ni John at formal na naghiwalay. Nabuhay si Catherine hanggang sa katandaan sa Pransya at iba pang bahagi ng kanlurang Europa at ginugol ang ilan sa kanyang panahon sa Hilagang Italya. Pinakakapansin-pansin ang huling taon niya dahil sa pamana mula sa tiyuhin sa tuhod niyang si Potemkin. Binubuo ito ng mahalagang koleksyon ng alahas at diamante. Ibinenta niya ang marami nito para mapundohan ng pamumuhay sa Pransya at Italya, kabilang ang mga hiyas na punta sa koleksyon ng ilan sa pinakamahalagang mga maharlikang at aristokratikong pamilya sa Europa. Sa huli, pumanaw siya sa Venice noong unang bahagi ng tag-init ng 1857 sa edad na 73 taon. Inilibing siya sa isang sementeryo sa Isola di San Miquel o ang Isla ng San Miquel na isang maliit na isla na matatagpuan sa pangunahing laguna ng Venice. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Prinsesa Catherine Bagration. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung meron pa kayong ibang suhestiyon, siguraduhin ding ilagay ang mga ito sa ibaba sa mga komento.
Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para matanggap ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!